Hello family and welcome once again to the Radiance Church Daily Devotions. Merry Christmas po sa inyong lahat. Sa wakas, dumating na tayo sa pinakahihintay nating araw. At dumating na rin tayo sa pinakahuli na bahagi ng ating pong Christmas Devotional Series na pinamagatan nating A Portrait of Jesus Christ. This is part number 10. Today's episode is entitled The Greatest Gift. The Greatest Gift or Ang Pinakadakilang Handog. Sa mga unang bahagi ng ating pong serye ay sinuri po natin ang liham or ang prophetic word ni Prophet Isaiah sa chapter 9 verse 6. Babalikan po natin ito minsan pa at isa-summarize ngayong araw. For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be upon his shoulders. And he will be called a Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and the Prince of Peace. Yan ang title ng sanggol na isinilang doon po sa sabsaban sa Bethlehem. Ito'y mga titulo ng kapangyarihan. At kapag ito'y na ating naunawaan, magagamit natin ito sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. The prophet Isaiah prophesied about 800 years before that amidst the trouble and confusion of the world, one day a child will be born of a virgin, Isaiah 7:14, and he will bear these titles that will create a significant impact in the lives of those who will decide to follow him. This child is of course no other than our Lord Jesus Christ, and he will be identified by these titles. There are 4: Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and Prince of Peace. Let's go to the first one. The Wonderful Counselor. Therefore, if he is the Wonderful Counselor, there will be no more confusion. No more confusion, or in Filipino, wala nang kalituhan. Wala nang kalituhan dahil sabi sa John chapter 16 verse 13, ipagkakaloob daw niya sa atin ang kanyang banal na Espiritu Santo, and the Holy Spirit will guide us into all truth. He has promised to provide us with divine guidance and clear direction each step of the way. Kaya di na tayo dapat malilito. Sa bawat desisyong gagawin natin, ipinangako ng Diyos ang kanyang pagkakaloob ng gabay. Kaya kumonsulta bago tayo gumawa ng anumang desisyon sa buhay. Siguraduhin natin si Lord ay kasama sa equation sa lahat ng ating mga desisyon. Huwag pabigla-bigla. Huwag nating kalilimutan, kasama natin ng Wonderful Counselor. At sa pamamagitan ng kanyang gabay, di na tayo malilito. Pangalawa, di lamang siya Wonderful Counselor, siya ay the Mighty God. Therefore, no more fear. Una, no more confusion. Ngayon, no more fear. Ang ibig sabihin, wala nang dapat katakutan. Wala na tayong katatakutan. We should never be afraid, for He has assured us that He will always be with us and we will always be victorious with Him. Sabi sa 1 Corinthians 15:57, wika ni Apostol Pablo, thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Napunan niyo po ba yung salita? Through, ang ibig sabihin ay sa pamamagitan niya. Kay Kristo ay tapang at tagumpay. Di na tayo dapat pang mag-alinlangan. Bakit? Sapagkat may kapangyarihang nananatili o nananalaytay sa atin. Pag dinadalaw tayo ng takot o pag-aalinlangan, lagi nating tandaan, kasama natin ang Mighty God. Siya si Emmanuel. God is with us always. At ang kanyang kapangyarihan ay di masusukat. Lahat ng ating mga suliranin, kapag ating isinabmit sa kanya, ay tiyak na merong kalutasan. Hindi lang agad-agad, pero ang kanyang pangako, lagi niya tayong kasama. Naalala niyo sinabi ko kahapon, di niya pinangakong aalisin niya ang mga problema. Ang kanyang pinangako ay kasama natin siya sa gitna ng mga problemang ating kakaharapin. Di lamang siya Wonderful Counselor at Mighty God, siya rin ay the Everlasting Father. Ang ibig sabihin, kung yan ay totoo, wala na tayong kalungkutan. No more sadness. Wala nang kalungkutan. We are now part of a happy family in the kingdom. Hindi na tayo mga orphans, tayo po ay mga anak na ng Diyos. Sabi sa Ephesians 2:19, you are no longer strangers and aliens, but are fellow citizens with the saints and members of the household of God. Dati kang walang tahanan, dati kang ligaw ng landas, ngunit dahil kay Kristo, tayo ay adopted na into His family.
Hindi na tayo dapat malungkot pa. Bakit? Secured na tayo. Ang ating identity ay buo na sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo na naglagay sa atin sa pamilya ng Diyos. Kaya huwag ka nang malungkot sa bawat araw na parang nadidepress ka at para bang wala ng pag-asa ang buhay. Huwag mong kalilimutan na kasama ka sa pamilya ng Diyos. Meron kang Ama sa langit na ayon kay Kristo, alam na niya ang lahat ng iyong pangangailangan bago ka pa humingi. So, huwag nang malungkot. We have a Father in heaven. Pang-apat naman ay siya ang Prince of Peace. Peace, kapayapaan. Ang ibig sabihin, no more worries. Wala nang kaguluhan. Bakit? Pinangako niya yan eh. John 14:27, reviewin natin minsan pa. Sabi niya, I'm leaving you with a gift. Ano yon? Peace of mind and heart. And the peace I give is a gift that the world cannot give. So don't be troubled or afraid. So yung gift of peace ay nasa atin na. Kung nasa iyo na si Kristo, ang ating dapat gawin kapag dumarating ang pagkabalisa o mga alalahanin sa buhay ay gamitin ang gift na ito. Di tulad yan ng mga gift na natanggap nyo o matatanggap nyo ngayong Pasko. Pagkatapos yung tanggapin, ayun, nasa aparador na lang, 1 taon na, di pa nagagamit. Yung iba, 10 taon na, di pa rin nagagamit. Pero ang gift of peace na meron tayo na pinagkaloob ng ating Panginoon ay useful at usable every day. Paano ko po ba gagamitin yung gift of peace, Coach? Well, sabi ni Apostol Pedro sa 1 Peter 5:7, cast all your cares or anxieties upon Him, for He cares for you. Punahin po ninyo yung salitang cast. Yan ay lingwahe ng mga mangingisda, hindi ba? Like casting a net to catch some fish. Ang ibig sabihin niyang casting ay that requires effort, hindi ba? Bubuelo ka. Ang ibig sabihin, ibabalabag mo o iitsa, itatapon. Okay? Yan ang mga salitang katumbas ng salitang cast. Kaya kapag dumarating ang anumang pagsubok o problema na tila mahirap lutasin, ibalabag natin kay Lord. Bakit? He cares for us. Yung pong salitang don't, responsibility mo yan. Hindi ba? Okay? Pero yung salitang He cares, responsibility niya. So, wag mag-alala, trabaho mo yon. Bakit? Sapagkat binigyan ka niya ng assurance na ikay pagkakalooban ng tulong sa panahong kailangan mo. Pero bago yon, sabi sa verse 6, humble yourself before God. Dahil sabi sa verse 5 naman, God hates the proud but gives grace to the humble. Yan, kaya pinaliktad ko lang yung pagbasa ng 1 Peter 5 verses 5 to 7. So ito ang Christmas. This is the day that you've been waiting for. Kahit pagod na ang marami sa atin, lagi nating tandaan kung sino ang sanggol na dumating, ang ating Panginoong Jesucristo. Minsan pa, reviewin natin. Siya ang wonderful counselor, hence, there is no more confusion. Siya ang mighty God, hence, there is no more fear. Siya ang everlasting Father, hence, there is no more sadness. He's the Prince of Peace, hence, no more worries. Minsan pa, this time sa wikang Pilipino, nang dumating si Jesus, meron siyang mga tinanggal sa atin. Dahil sa kanyang pagdating, siya ay wonderful counselor, wala nang kalituhan. Siya ay mighty God, wala nang dapat katakutan. Siya ang everlasting Father, wala nang dapat kalungkutan. At siya sa huli ay ang Prince of Peace, wala nang kaguluhan. Wala nang kalituhan, katatakutan, kalungkutan at kaguluhan dahil sa ating Panginoong Hesukristo. Natanggap mo na, kapatid, ang pinakadakilang handog at siya'y nasa iyo na kung tinanggap mo na siya bilang sarili mong Panginoon at tagapagligtas. You have received the greatest gift this Christmas. Ano man ang iyong natanggap, walang comparison sa gift ng Diyos sa bawat isa sa atin. So, let's enjoy our Christmas day today. Maligayang Pasko po sa inyong lahat at manigong bagong taon. Ito po ay inyong lingkod, Coach Ray Clemente mula dito sa Radiance Church at Sydney, Australia. Merry Christmas. God bless you.